Kaibigan, ito pakinggan mo. Isa ka ba sa mga umaamin na ikaw ay makasalanan? O baka isa ka sa mga magsasabi sa akin na napaka-judgmental mo naman, hindi naman ako makasalanan. Alam mo kasi, pag sinabi natin na makasalanan, ang natural na kaisipan ng tao ay yung bang akala nila bago ka maging makasalanan o masasabi na ikaw ay makasalanan, isa ka munang kriminal, pabalik-balik sa kulungan, may mga police records, pabalik-balik doon sa eskwelahan kung isa kang estudyante, pinapatawag ng principal ang iyong mga magulang. Parang ganun ang level ng isang makasalanan. Pero alam mo sa Bible, ang sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. So pag ikaw daw ay sumasalangsang sa kautusan, nagkakasala ka. Siguro naman maniniwala ka sa akin na simula nung ikaw ay pinanganak, nagkaroon ka ng kamalayan sa iyong kaisipan, hanggang sa mga araw na ito ay nakagawa ka na ng pagsalangsang sa kautusan, sa utos ng iyong magulang, sa utos ng iyong boss kung ikaw nagtatrabaho, sa utos ng iyong guro, o kung lalong-lalo na sa utosan ng Panginoon. Nakagawa na tayong lahat ng ganong pagsalangsang o paglabag sa kanyang mga utos. So sa punto na yon ay nagkasala na tayong lahat. Ang sabi nga ng Biblia sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid sapagkat lahat ay nagkasala. Yan ang sabi sa verse 23, na lahat daw tayo ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay perfect, ang lugar ng langit ay perfect, tayo naman ay mayroong kasalanan. At hindi lang basta mayroong kasalanan, madami tayong nagawang kasalanan. At halos araw-araw pa tayo nagkakaroon ng kasalanan. So, ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 8, kasi maraming tao ang nagsasabi na hindi naman ako makasalanan, hindi ako katulad niya. Nagtuturo pa ng mga tao na sila ang makasalanan, kinukumpara ang kanyang sarili sa iba na siya ay hindi makasalanan, hindi katulad ng iba na kanilang kilala na makasalanan. Ang sabi sa 1 John chapter 1, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yun ang sabi ng Biblia, na ang katotohanan daw ay wala sa atin at dinadaya natin ang ating sarili kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan. So ibig sabihin, lahat talaga tayo ay nagkakasala. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya wag nating dayaan ang ating sarili. Ang sabi nga sa verse 10 ng 1 John, ng unang Juan 1, kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkasala. Ikaw kaibigan, sinasabi mo ba na hindi ka nagkasala? Kung sinasabi mo yan na hindi ka nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. So ginagawa mo daw na sinungaling ang Diyos, ginagawa mong sinungaling ang Panginoon kung sinasabi mo na hindi ka nagkasala. At ang sabi nga sa verse 8, kung babalikan natin, na dinadaya mo lang ang iyong sarili. Kaya importante na maintindihan natin na tayo ay nagkasala. Kasi ang pag-amin ng kasalanan, ang pag-amin na tayo ay nagkakamali, yan ay ang masasabi natin na pintuan, ang gateway para doon sa pangangailangan natin ng kapatawaran ng kasalanan. At kung nangailangan tayo ng kapatawaran dahil tayo ay may kasalanan, kailangan natin ng magpapatawad sa atin. So kailangan natin ng tagapagligtas, kasi ang kasalanan na ito ang magdadala sa atin sa kahatulan. At kung maabutan tayo sa kalagayan, na maabutan tayo ng kamatayan sa ganitong kalagayan ng makasalanan, siguradong pag namatay tayo, siguradong sa impyerno tayo mapupunta. So, ibig sabihin, kung inaamin natin na tayo makasalanan, nangangailangan tayo ng tagapagligtas para hindi tayo mapunta sa impyerno sa oras na tayo ay bawian ng buhay dito sa mundo. Kagaya lamang yan ng isang may sakit. Kung inaamin niya na siya ay may sakit, malamang sa malamang, aaminin niya na kailangan niya ng manggagamot. Pero yung mga tao na nagkunwaring sila ay malusog, kahit na may sakit, ayaw nilang aminin, ayaw nilang mapahiya sa kanilang mga kaibigan, pinagmamalaki nila na sila ay healthy, tinatago lang nila ang kanilang karamdaman. Anong nangyayari? Ayaw nilang magpagamot, nababalitaan na lang, wala na, namatay na sila dahil sa kanilang sakit. Kasi hindi sila nagpapagamot, dinadala lang nila ang kanilang karamdaman.
dahil sa nahihiya. Pero dito sa kasalanan, hindi tayo dapat mahiya. Aminin natin, i-recognize natin ang ating sarili na makasalanan, at dahil dito, pag inamin natin na tayo makasalanan, yan ang magdadala sa atin doon sa pangangailangan ng tagapagligtas. Nangailangan tayo ng kapatawaran ng kasalanan. At pag ginawa natin yon, ituturo tayo ng Biblia kung paano magkaroon tayo ng kapatawaran. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang dugo na nabuhos, sa kanyang kamatayan na dinanas doon para sa atin ng mga makasalanan. At pag sumampalataya tayo doon, naintindihan natin yung tinatawag na Ebanghelyo, magkakaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan at magkakaroon tayo ng kaligtasan. At hindi tayo na mapahamak doon sa impyerno, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kaibigan, kapatid, isa ka ba sa umaamin na ikaw ay makasalanan? O hanggang ngayon, tinatanggi mo pa rin na ikaw ay nagkasala? Tandaan mo, kung sinasabi mo na hindi ka nagkasala, ang sabi ng Biblia, dinadaya mo ang iyong sarili at ginagawa mong sinungaling ang Panginoong Diyos. Huwag namang mangyari ang ganon. Ingat.